Madaling araw na nung lumapag ang eroplanong sinakyan namin galing Hong Kong. At nung nasa baggage claim na kami, tinatawagan ni Mami si Daddy. Pero hindi daw to sumasagot. Nasaan na ba yung taong yun? Inis na tanong ni Mami habang nakatingin to sa phone niya. I'm going to kill your dad if he doesn't pick us up. Banta ni Mami na kinuha ko na yung bagahe namin at lumabas na kami papunta sa arrival area ng airport. Tinaas ko agad ang ulo ko para hanapin si Daddy. Na baka kaya hindi niya sinagot ang phone niya ay dahil susurpresahin lang niya kami. Pero nung tumingin ako sa dulo, si Tito Dominic ang nakita ko. Na kinakalabit nito si Lolo at tinuro kami. Kumaway ako para ipaalam sa kanila na nandito na kami. Ken! Sigaw ni Tito Dom sa akin. Mami, si Lolo lang at si Tito Dominic ang nakita ko. Pinaalam ko sa kanya na nakita ko naman na kumunot ang noon nito at kinuha ang phone niya. Lolo! Tawag ni Francine na yumakap to kay Lolo Rudy. Mga apo ko. Saad ni Lolo sa amin na niyakap ko siya at si Tito Dominic. Iha, kamusta ang biyahe niyo? Tanong ni Lolo kay Mami. Okay lang pa. Paasan ba si Ken? Naiinis na tanong ni Mami na nagkatingin na naman sila ni Tito Dominic. Iha, sa bahay na lang tayo mag-usap. Sad ni Lolo sa kanya na bigla naman nagbago ang ekspresyon sa mukha nito. I'm going to kill that bastard! Sigaw ni Mami nang nasa daan na kami, pauwi kina Lolo Rudy. Mami, calm down! Sad ko sa kanya na sinara na lang ni Tito Dom ang bintana. Let's turn on the aircon. Nakangiting saad ni Tito Dom dahil tinitignan na kami ng mga taong sakay sa kabilang sasakyan. When did he left? Why isn't he contacted you? Tanong ni Mami kay Lolo Rudy. Huminahon ka, Chelo. Kaninang umaga pumasok sa trabaho si Ken at tumawag ito bandang alauna na dinukot si Jepoy at si Ednaline. Kwento ni Lolo. Dinukot si Ednaline? Gulat kong tanong kay Lolo. Shut up, Kenneth! Saad naman ni Mami sa akin. Until now ba, hindi pa rin tumatawag si Ken? I'm going to kill that idiot! Galit na sigaw ni Mami na naka-headphone lang si Francine at hindi niya to naririnig. Bumusina si Tito Dominic para ipaalam sa loob na nandito na kami. At binuksan to ni Tita Bea na lumabas naman agad si Lolo para tulungan siya. Nang magulat kami dahil nandun na sa loob ng bakod ang pink na kotse ni Daddy. Daddy! Turo ni Francine sa kotse. Kaya agad binuksan ni Mami ang pinto kahit na hindi pa to pinarada ni Tito Dom. Agad tong tumakbo papunta sa bahay na pinigilan siya ni Tita Bea. Bakit? Tanong ni Mami sa kanya na pinipigilan siyang pumasok sa bahay. Let me go! Galit na saad ni Mami kay Tita. Please, huminahon ka. May bisita tayo. Saad ni Tita kay Mami na napahinto ito at napatingin sa kanya. Bea, sino ang tao sa loob? Tanong ni Lolo sa kanya na napatingin si Tita kay Mami at kay Lolo. Hindi magandang balita ang dala nila. Ate, teka! Sigaw ni Tita dahil nakawala si Mami sa pagkakahawak niya. Hinabol namin siya hanggang sa pinto ng bahay nang biglang tumigil ito. At nakita naming nagulat to sa nakita niya sa loob. Mami? Taka kong tawag sa kanya. Napagtingin ko sa loob, wala si Daddy. At may 4 na hindi ko nakikilalang tao ang nasa sala, kasama si Ednaline. Ikaw? Gulat na saad ni Mami sa magandang babae na nakatayo sa tabi ni Ednaline. Edna! Tawag ko sa kanya. Ken, salamat at nakauwi na kayo. Saad nito sa akin.
Napaagang uwi namin dahil, "Shut up, Kenneth!" Sigaw ni Mami sa akin na tinuro niya ang magandang babae. "What the hell are you doing here?" Galit na tanong ni Mami. "I'm not here to make trouble. I wanna talk to you." Your presence is trouble enough," saad ni Mami sa kanya. Nabiglang napatingin silang lima sa pinto nang pumasok si Lolo. At biglang nagsigawan sila nung tinaas ni Lolo ang baril. At bumunot din ng baril yung dalawang mama na nagkagulo na sila sa sala. "Ibaba niyo ang baril niyo!" Sigaw ni Lolo sa kanila. "Hindi kami pumunta rito para manggulo!" Sigaw ng matanda kay Lolo na tinutok din niya ang baril niya. "Dino! Sonny! Ibaba niyo ang baril niyo!" Sigaw ng magandang babae sa kanila na tumingin sila sa kanya at dahan-dahan nilang binaba ang baril. "Pasensya na po," sagot ng isa na binalik nila ang mga baril nila sa holster. "Gaya ng sinabi ko, hindi kami pumunta rito para manggulo," saad ng babae kay Mami. "Huminahon nga kayo, Diyos ko!" saad ni Lolo sa kanila. "Rudy, itago mo yung baril mo!" Utos ni Lola sa kanya na ibinaba na rin ni Lolo ang baril niya. At inon nito ang safety bago niya binaba. Pero hawak pa rin niya ito. "Iha, pasensya na kung pumunta kami dito nang walang paalam," saad ng matanda kay Mami. "Ako si Alejandra, ang yaya nila, ni Karen, at si Rosana, kakambal niya." Saad nito na nagulat si Mami sa narinig niya. "Kakambal?" "Oo, pasensya na kayo kung naabala namin kayo." "Yaya, tumahimik ka, Rosana," saad niya dun sa babae na natahimik ito. Gaya ng sinabi niya kanina, hindi kami pumunta rito para manggulo. Pasimula ng matanda sa kanya na tumingin siya kay Lolo. "Pumunta kami rito para hingi ng tulong niyo." Dagdag pa niya. Pero galit pa rin nakatingin si Mami kay Rosana. "Bakit niyo hinihingi ang tulong ko?" "Kasama ni Ken ang kapatid ko, pati na rin si Jepoy," saad ni Rosana. "At sa mga oras na to, alam kong sinasaktan na sila ng dating tauhan ko, na si Diego, pati ang kapatid nitong si Aldwin." "Aldwin?" Gulat na saad ni Mami sa kanya. "Oo, hindi ko alam na magkapatid pala silang dalawa." Bakit napunta ang asawa ko doon?" Tanong ni Mami sa kanya na napatingin siya kay Ednalina. "Ang totoo niyan, pamangkin ko si Ednalina, si Rose." Saad niya na tumingin siya kay Mami. "Anak siya ni Karen na pinaampon ng asawa mo kay Jepoy." Kwento ni Rosana na nagulat din ako nung marinig ko to. "Edna?" Kita kong tumango siya at naluha ito. "Ninang, tulungan niyo po kami. Si Ninong at si Papa." Naiiyak na saad ni Ednalina. Hindi sumagot si Mami at hindi pa rin niya inalis ang tingin niya kay Rosana. Nang nalaman ni Ken ang nangyari sa kanila, agad tong pumunta sa akin para humingi ng tulong. Kwento ni Rosana. Sinamahan ko siyang pumasok sa mansyon. Pero nung tatakas na sana kami, nagpaiwan siya dahil gusto niyang iligtas si Jepoy. Kaya kami ni Alejandra at Rosa, Ednalyn ang nakatakas. Kwento ng matanda. "Alam kong masama ang loob mo." "Galit ako." Correction ni Mami. "Alam kong galit ka sa amin, pero..." Biglang lumapit sa kanya si Rosana at lumuhod to sa harap niya. "Magmamakaawa ako sa iyo ngayon. Natulungan mo kaming mailigtas sila." Pagmamakaawa ni Rosana kay Mami na umiwas to ng tingin sa kanya. "Chelo," tawag ni Lolo sa kanya
Nanilingon naman siya ni Mami. At nakita ni Mami ang baril sa kamay niya. Kaya hinablot niya ito at tinutok kay Rosana. "Diyos ko, Chelo!" Sigaw ni Lola sa kanya na binunot ng dalawa ang mga baril nila. "Ibaba niyo ang baril niyo!" Sigaw ni Rosana sa kanila na napatigil sila at tumingin sa kanya. "Kung ito ang paraan para tulungan mo," umabante si Rosana na dinikit ang noon nito sa butas ng baril. "Ibibigay ko sa iyo ang buhay ko pagkatapos ng lahat ng ito." Saad ni Rosana kay Mami na parang wala lang si Mami habang nakatutok pa rin ang baril na hawak niya kay Rosana. "Diyos ko, Rosana!" Naiiyak na Saad ng yaya nito. "Boss!" Tawag ng dalawang kasamahan nito na pati si Lolo ay nagulat at natakot din sa ginawa ni Mami. "Tumigil kayo! Tumigil kayo!" Pagsisigaw ni Lola na lumapit to kay Mami at hinawakan nito ang kamay niya para ilayo sa ulo ni Rosana. "Isipin mo, Chelo, ang asawa mo at ang mga anak mo." Saad ni Lola sa kanya. "Ano ba sa tingin mo ang iniisip ko, Ma?" Tanong ni Mami kay Lola na niyakap siya nito at umiyak sa balikat ni Mami si Lola. "Chelo, si Ken." Naiiyak na to. Pati si Lolo ay napayakap na rin kay Mami. Umiyak na rin nito. "Iha, isipin mo si Ken." "Mami," tawag ko sa kanya na lumingon ito sa akin at tumingin siya kay Rosana. Binaba ni Mami ang baril kaya kinuha to ni Lola at inakyat niya to sa itaas. "Kung hindi lang dahil sa gagong asawa ko, pinatay na kita." Saad nito kay Rosana na napatingin ito sa kanya. "So, anong matutulong ko?" Tanong ni Mami sa kanya. Babe. Narinig ko ang boses ni Chelo na tumatawag sa akin. Babe. Babe, nasan ka?" Tanong ko. Babe. Ken. Tawag dito sa pangalan ko na nagising ako. Aray. Saad ko sa aking sarili. Nang maramdaman kong parang pumipintig sa sakit ng ulo ko. "Ken, okay ka lang ba?" Tanong ni Jepoy sa akin. Napansin ko naman na hindi ko magalaw ang kamay at paa ko. "Ano, nasan tayo?" Tanong ko kay Jepoy. "Nasa sala tayo, Ken." Sagot nito sa akin na nakita ko naman na nilagyan ng bandahe ang paa niya na sinaksak kanina. At nakita ko rin na namamaga ang mukha nito sa bugbog. Hayop sila. Galit na Saad ko na napapapikit na lang ako sa sakit ng ulo ko. "Okay na ako, Ken. Huwag ka na mag-alala sa akin." Saad nito. Tumingin ako sa paligid at nakita ko si Karen na nakahiga sa mahabang sofa habang nakatali ang mga kamay at paa nito. "Oh, gising na palang hero natin." Saad ng tao sa likuran namin. Napilit ko naman tong nilingon pero hindi ko to makita. "Dahan-dahan lang, hero. Baka mabali ang leg mo." Saad nito sa akin na narinig ko tong naglakad. At nakita ko na to nung dumaan siya sa harapan namin. "Magbabayad kayo sa ginawa nyo kay Jepoy." Saad ko kay Diego na natawa lang ito. "Tol, ang tapang talaga ng gagong to. Tama ka nga." Natatawag saad ni Diego kay Aldwin na umupo naman to sa tabi ni Karen at naglakbay ang kamay nito. "Kaya naaalala mo ba noon nung dinali ko si Karen sa harap mo? Well, hindi mo na ako may isahan ngayon dahil tinali ko na rin ang mga paa mo." Saad nito sa akin na hinila pababa ang shorts ni Karen.
at nakita namin ni Jepoy ang ibaba niya. Wala ka talagang hiya, ano, Aldwin? Natawa lang ito. Hiya? Kung may nakahain sa'yo, Ken, bakit ka pa mahihiya? Oo nga naman, Ken. Alam ko na dinali mo rin si Amo Rosa. Rosana pala. Natatawag sad ni Diego sa akin. Boss, tawag nung isang tauhan niya. Bakit? Andito na sila. Ilan ba sila? 10 po. Yung iba hindi makakarating dahil malayo sila. O sige, pagsabihan mo silang magmasid sa paligid. Yung iba, ilagay mo sa taas para makasiguro tayong hindi nila tayo mapapasukan dito. Utos ni Diego sa kanila. Sige boss, sasabihin ko sa kanila. At umalis na ito. Hinila ni Aldwin paalis ang mesa sa gitna namin. At hinila niya paupo si Karen na tinaas pa nito ang paa sa ere. At kitang-kita namin ang ibaba nito. Huwag mong gawin yan! Sigaw ko sa kanya dahil kita ko na tulala lang si Karen na parang dinrogan nila ito. Para ka namang hindi lalaki, Ken. Natatawag saan ni Diego sa akin na tumayo to sa likod ko at hinawakan ang ulo ko para tumingin sa ibaba ni Karen. Tignan mo! Tignan mo sabi eh. Galit na saad nito na sinapak ako sa ulo. Napasigaw ako sa sakit dahil tinamaan ito ang sugat sa ulo ko. Ken! Sigaw ni Jepoy na hindi to gumagalaw sa upuan niya. Hayop! Sinampal siya ni Diego at nakita ko na dumugo ang bibig niya. Tol, ako nang bahala sa kanila. Saad ni Aldwin sa kapatid niya na tumango naman ito. O lalabas na muna ako. Enjoy lang kayo dito ah. Saad ni Diego. Nasabay pa kaming sanapak nito sa ulo. Kaya napayuko kami. Kuya ko talaga. Mabait yun. Saad ni Aldwin sa amin. Natinignan lang namin siya ng masama. Jepoy, kamusta mga sugat mo? Tanong ko sa kanya. Na nakita ko naman na tutok na tutok tong nakatingin sa hubog ni Karen. Jepoy, oy! Tawag ko sa kanya. Ha? Oo, okay lang ako, Ken. Sagot nito na hindi to kumukurap. Loko ka talaga. Papanoorin mo pa sila? Tanong ko sa kanya na tumango lang ito. Grabe ka pare, kahit namamaganang mukha mo, hindi ka pa rin kukurap. Ano, Jepoy? Gusto mo ba siyang madali? Tanong ni Aldwin sa kanya na hindi naman siya sumagot. Pagbibigyan kita. Saad ni Aldwin sa kanya na tinaas ang dalawang paa ni Karen sa ere na napasandal ito sa sofa. Napansin ko ang pagkamangha ni Jepoy na kung hindi lang nakatali ang paa ko, siguro tinadyakan ko na siya. Tumayo si Aldwin at nag-umpisa ng paligayahin si Karen. Tignan nyo. Saad nito. Napatili naman si Karen sa ginawa ni Aldwin. Kita mo yon, Jepoy? Pag-iinggit niya rito. Barkada namin si Aldwin kaya alam niya ang kahinaan nito. Naalala ko nung nag-camping kaming 4 noon sa Batangas. Nasa isang malaking tent lang kami. At sa katabing camping ground, may nakilala kaming mga babae na nagka-camp din doon. Dala namin ang kotse ni Aldwin, kaya marami kaming dalang pagkain, lalo na beer. Kaya niyaya nilang mag-dinner at konting inuman sa tent namin. Namuntik nang mauwi sa maramihan. Kung hindi lang kami umalis ni Jet, siguro kaming 4 ang nagsalo sa 2 babae na yun. Sa aming 4, silang 2 ni Aldwin at Jepoy ang magkakasundo pagdating sa babae. Alam nyo naman ang history ko sa pagpapaligaya. Kaya pinagtatawanan nila ako dahil clueless talaga ako. Loko ka talaga, Jepoy. Tandaan mo kung sino siya at yung pinalaki mo. Paalala ko sa kanya.
At nakita kong parang natauhan ito at tumingin siya sa akin. Pasensya na pare, alam mo naman ang kahinaan ko. Saad nito sa akin na pareho kaming napatingin kay Alwin na tinanggal na nito ang tali sa paa ni Karen at nilapit niya sa kanya. Nakita mo, Jepoy? Nakita mo to? Tanong ni Alwin sa kanya. Nakitang-kita namin kung paano niya pinapaligaya si Karen. Wow! Ang tanging narinig ko galing kay Jepoy na nakanganga na ngayon sa sobrang init. Ken, tawag sa akin ni Jepoy. Pare, wag! Saad ko sa kanya na binitawan ni Aldo ng mga paa ni Karen. Di ba pare, ito yung pantasya mo? Parang gusto niya nang bumigay para madali si Karen. Jepoy! Tawag ko sa kanya na hindi to nakinig habang nakatingin to kay Alwin at Karen. Okay yan ah. Saad niya kay Alwin. Nakita kong ngumiti to kay Jepoy at hinila niya ang buhok ni Karen na napatingala ito. Kita namin ang mukha nitong sabog sa bawal na gamot. Gusto mo ba, Jepoy? Tanong ni Alwin sa kanya. Naaalala mo yung sa Batangas noon? Mas okay pa to kesa doon. Saad ni Alwin kay Jepoy. At nakita ko na tingin ng tingin to sa ginagawa ni Alwin. Napapansin ko na gusto talaga nitong bumigay. Ken, tama nga siya. Parang sa Batangas lang. Natutuwang saad ni Jepoy sa akin na napailing na lang ako at umiwas ako ng tingin sa kanila. Ken, naaalala mo yung sinabi ko sa'yo after natin mag-camping sa Batangas? Tanong niya sa akin na napaisip naman ako. Bakit? Ganito rin ang nangyari sa tent noon nung umalis kayo ni Jet. Kwento nito na napatingin ako kay Alvin. Kita kong nakangiti tong nakatingin sa akin. Sabi sa'yo, Ken you don't know what you're missing. Nakangiting saad niya sa akin. Tama, parang sa Batangas nga, Aldwin. Saad uli ni Jepoy. Nalumingon ito sa akin at sinabing, ganun nga, kagaya sa Batangas, na hanggang ngayon, juts pa rin yang sayo. Natatawang saad ni Jepoy na biglang tumayo si Aldwin at tinadyakan sa dibdib si Jepoy, kaya natumbay ito. Pero hindi pa rin to tumigil sa katatawa. Naaalala ko na. Natatawa kong saad sa kanila. Napati ako tinadyakan niya. Ano ang matutulong ko sa inyo? Tanong ni Mami. Kita ko naman na nabuhayan ng loob si Rosana. Sonny, tawag niya sa tauhan niya na may kinuha to sa bulsa niya at pinakita to kay Mami. Ano yan? Binilin to sa akin ni Ken at sabi niya, ibigay ko raw to sa'yo at alam mo na daw ang gagawin. Paliwanag nito na inabot to kay Mami at tumayo na si Rosana. Tinignan ni Mami ang resibo at nung tinignan ko ito, resibo ng ice cream shop? Tanong ko na napatingin si Mami sa kanila. Anong gagawin ko rito? Tanong nito sa kanila na nagkatinginan na lamang silang apat. Ma'am, sa likod po may address na nakasulat dyan. Saad ni Sonny kay Mami na binaliktad niya ito. At nagulat siya nang mabasa niya ang address na nakasulat sa likod ng resibo. Bakit iha? Tanong ni Lolo sa kanya na napatingin sa akin si Mami. So matutulungan mo ba kami? Tanong ni Rosana kay Mami na lumingon naman ito sa amin. Ken, Francine, dito lang kayo. Pa, samahan niyo kami. Saad ni Mami sa amin. Ma, pwede pakiasikaso lang kay Francine at kay Ken. Pakiusap niya kay Lola.
Tutulungan kita, Aida. Saad ni Alejandra. Salamat, sagot ni Lola. Kayong dalawa, turo ni Mami sa tauhan ni Rosana. Dito lang kayo at gusto ko magbantay kayo dito hanggang sa pagbalik namin. Po? Tanong ni Sonny. May reklamo ba? Tanong ni Mami na tumingin to kay Rosana. Wala, maiwan kayong dalawa rito at bantayan mo sila. Utos ni Rosana sa kanila. Lumabas na si Mami na sumunod naman kaming lahat sa kanya. Mami, sasama ako. No. But Mom, no buts, Kenneth. Saad nito. Akin ang susi ni Pinky. Nainabot naman ito ni Dino sa kanya. Ano ang plano nyo? Tanong ni Lolo kay Mami. Papasukin natin ang mansyon at iuuwi ko si Ken rito. Diretsyong sagot ni Mami sa kanya habang nakatingin siya kay Rosana. Rosa, tawag ni Alejandra sa kanya. Yaya, ililigtas ko si Karen. Pangako ko po. Saad niya sa yaya niya. Naniyakap siya nito. Bumalik kayo rito ng buhay ha? At tapusin mo na to. Naiiyak na saad ng yaya niya. Boss, hindi mo ba talaga kami kailangan? Tanong ni Dino sa kanya. Susunod ako sa plano niya. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo isasama sa misyong ito. Paumanhin ni Rosana sa kanila. Nabigla siyang niyakap ng dalawa. Basta sunduin mo lang kami dito kasama si Karen. Okay na sa amin yun. Sagot ni Dino. Oo, boss. Saad naman ni Sonny. Rosa, Ednalina, pangako kong ibabalik ko sa iyo ang papa mo. Saad niya kay Ednalina. Salamat po. Maraming salamat po. Naiiyak na saad ng dalaga na niyakap niya ito. Salamat po, tita. Saad ni Ednalina na umiyak na rin si Rosana at niyakap niya to ng mahigpit. Wala na tayong oras, may dadaanan pa tayo. Saad ni Mami sa kanila. Sumakay ka na sa likod. Saad ni Mami na yumakap si Lolo kay Lola at sumakay na rin ito sa likod. You! Tawag niya kay Rosana. Sa harap ka na. Saad ni Mami. Nasumakay na si Rosana at si Mami. Na binuksan naman ni Tito Dom ang gate. At matapos magpaalam, umalis na sila. Habang nasa daan, saan ba tayo pupunta, Chelo? Tanong ni Lolo sa kanya. Natinignan lang ni Chelo ang address. Ay, sa dinami-dami ng lugar, doon pa niya iniwan ng kotse. Saad din to na parang dismayado to sa ginawa ni Ken. Bakit? Ano bang meron sa address na yan? Tanong ni Rosana sa kanya. None of your falling business, Karen. Rosana, saad nito. Whatever. Sagot naman ni Chelo sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, narating na nila ang address na nakasulat sa likod ng resibo. Nahuminga ng malalim si Chelo. Dito lang kayo, saad niya sa dalawa. At lumabas na to. At naglakad na sa pathway papunta sa pintuan. Pinindot niya ang doorbell ng 3 beses. Dahil wala na siyang oras para maghintay pa, kaya pinamamadali niya ito. Sino yan? Tanong ng lalaki sa loob, na pinindot lang ni Chelo ang doorbell, kaya nainis ito. Sino nga sabi yan eh? Galit na tanong nito kay Chelo. Open up, it's me. Sagot niya. Narinig niya ang lock ng pinto at bumukas to ng kaunti. Kita niya ang taong sumilip sa pinto. Ha? Nagulat to nung makita siya. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito sa kanya na pinakita ni Chelo ang resibo na hawak niya. Bakit? Kukunin ko na ang iniwan ng gago kong asawa rito. Inis na saad ni Chelo sa kanya na sinara nito ang pinto at narinig niya ang chain ng pinto at bumukas ito. Ang aga naman,
Mag-aalauna na ng madaling araw Tanong nito kay Chelo. Wala akong pakialam. May emergency kami. At importanteng makuha ko ang kotse ko ngayon. Demanding itong pumasok sa loob ng bahay. Kung umasta ka parang wala kang atraso sa amin Saad nito kay Chelo. Na narinig niyang may bumukas ng pinto sa hallway. At nagulat yung babae nang makita siya. Tita Chelo, ano pong ginagawa niyo rito sa amin? Tanong ni Sofia sa kanya. Wilbert, I need the car now! Saad ni Chelo sa kanya na napalingon na lamang si Chelo sa pintuan nung mapansin niyang nakatayo na sa labas si Rosana. Wilbert, ibigay mo na sa kanya! Saad ni Dennis sa asawa niya. Dito! Inis na saad nito kay Chelo na sumunod sila sa kanya. Dinala ni Kenyan sa showroom namin pero gusto niyang itago ko rito. Kaya dito ko dinala yung kotse at hinatid ko siya pagkatapos. Paliwanag niya kay Chelo na pumunta sila sa garahe at binuksan ni Wilbert ang ilaw. At napangangan na lamang si Rosana nung makita ang kotseng nakaparada sa loob. Binigay ni Wilbert ang susi at sumakay agad sa loob si Chelo at pinanda rito. Wow! Saad ni Rosana nang marinig niya ang makina nito at tinignan niya ng mabuti ang kotse na nakita lang niya dati sa TV. Ano pang hinihintay mo? Sakay na! Saad ni Chelo sa kanya. Teka, bubuksan ko ang garahe. Saad ni Wilbert na nilabas na ito ni Chelo nung sumakay na si Rosana at pinaandar ito sa likod ni Pinky. Pa, ikaw na ang bahalang mag-uwi kay Pinky. Kami na po ang bahala rito. Saad ni Chelo kay Rudy. Akala ko ba sasama ako? Hindi po. Ayoko lang kasing iwan ang kotse ni Ken dito. Mahal namin to. Kaya gusto kong iuwi mo to. At pa, huwag matigas ang ulo. Saad ni Chelo sa kanya. Ay, mag-ingat kayo. Saad ni Rudy sa kanila. Naniyakap to ni Chelo. At pagkatapos umalis na sila. Tara na! Yaya ni Chelo. At umalis na sila. Anong plano natin? Tanong ni Rosana sa kanya. Sabihin ko sa'yo mamaya, may dadaanan lang tayo. Saad ni Chelo sa kanya na pumasok sila sa parking lot at pinarada niya to sa harap ng elevator. Kondo nyo. Di na lang tinuloy ni Rosana nagsasabihin niya dahil tinignan siya ng masama ni Chelo. Umakyat na sila sa 4th floor at pumasok sila sa loob ng condo unit nila. Patay ang ilaw. Saad ni Chelo na ilaw lang ng cellphone niya ang ginamit niyang flashlight at pumasok to sa sala. Nahanap niya ang flashlight na nakatago sa gilid ng sofa. Innovative. Saad ni Rosana. This way. Yaya ni Chelo sa kanya. Pumunta sila sa gym na napatingin sa paligid si Rosana at namanghato sa laki ng kondo. Kompleto ang... Mamaya ka na mag-sightseeing. Saad ni Chelo sa kanya at dumiretso sila sa dulo ng gym. May pinindot si Chelo sa gilid na biglang nag-slide ang isang wall at napanganga si Rosana nang makita niyang nasa likod nito. Hey, other women collect clothes, bags, and shoes. I collect guns and ammo. Saad ni Chelo sa kanya na napangiti naman si Rosana sa kanya. Matapos nilang ikarga ang mga kakailanganin nila, ay umalis na rin sila sakay ni Bis at tinahak na nila ang daan papunta sa mansyon. Grabe, ang dami niyong armas. Saad ni Rosana sa kanya. Alam mo kasi Karen, Rosana, whatever, nasa panganib ang buhay namin dahil sa inyo. Kaya nag-load kami ng armas. Kwento ni Chelo sa kanya. Nauminto sila dahil pula ang ilaw sa traffic light at may tumabi sa kanilang tatlong binata na sakay ng Honda Civic. Pare, mga hatmama sa kabilang kotse Saad nung isa na nilingon naman to ni Chelo.
Pero inignore lang niya ang mga ito. "Hi baby, how are you?" Tanong nung isa kay Jello. "Pwede bang magpakilala sa inyo mga magagandang binibini?" Saad nung nasa likod na nagtatawanan sila. Tinignan nila ito at hindi na nila pinansin. At nung nag-green na yung ilaw, pinatakbo agad ni Jello yung sasakyan. At ganun din yung nangyari sa sumunod na traffic light. Pero ngayon, medyo agresibo na yung mga binata sa kanila na nagkatinginan silang dalawa ni Rosana. "Magpapakilala lang naman kami eh." Saad nung nasa harapan na nag-high five pa sila ng driver. "Sige na, beautiful." Dagdag pa niya. Na tinutukan nila to ng baril na sa sobrang takot nila, hindi na nila inisip pa kung pula yung ilaw. Dahil pinaharurot na nila ng takbo ang kotse nila. Nagtawanan lang ang dalawa at maya-maya ay natahimik ito at seryosong tumingin sa malayo.